Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1609-17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang bakas ng pagkagulat ang makikita sa mga mata ni Arwin nang tumingin siya kay Alvin. Kahit na matagal na niyang narinig ang kasalukuyang lakas ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay lubhang pambihira, ito ay mga alingaw-ngaw lamang ang kanyang narinig. Laking gulat niya ngayong nasaksihan niya ito sa sarili niya. Ang person in charge ng Dark Nether Sects base sa kabisera ng Windfall Nation, isang vice-sect leader ng Dark Nether Sect, si Seth, ay namatay ng ganoon. Bagamat hindi nagtagal si Arwin sa Dark Nether Sect, narinig na niya ang tungkol kay Seth. Alam niyang si Seth ang pangatlo sa pinakamalakas na tao sa Dark Nether Sect. Mas mahina lang siya kaysa sa Sect Leader at Supreme Elder ng Sect. Pareho silang mga powerhouse ng Saint Stage. Ang Seth na ito ay nasa ika-30 na ranggo sa Heaven Ranking mula noong higit sa nakalipas na mga taon. Bagamat hindi niya hinamon ang sinumang nangunguna sa kanya noong mga nakaraang taon, walang sinuman ang makakapagtanggal sa kanyang posisyon. Ang kanyang tunay na lakas ay malamang na mas malakas kaysa sa ika-30 pwesto sa Heaven Ranking, naisip ni Arwin sa kanyang sarili bago siya bumantong hininga. Nalulula pa rin siya sa lakas ni Alvin. Sa kabilang banda, si Tovian ay nakatingin kay Alvin ng may takot at pag-aalala. Talagang pinatay niya si Seth. At saka, pinatay niya ito sa isang galaw lang. Paano yun posible? Kahit na ikumpara natin ang lakas ni Seth kay Lady Flare mula sa Driftblaze Sect, hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. Sa katunayan, mas malakas siya kaysa sa kanya. Anong klaseng halimaw si Alvin para kayang patayin si Seth ng ganoon kadali? Natarante si Tovian. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang kanyang nasaksihan. Samantala, nagbago ang ekspresyon ng dalawang elder ng Dark Nether Sect nang makita nilang pinutol ang ulo ni Seth sa kanyang katawan. Tanging takot ang natitira sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Nakaramdam lang sila ng kawalan ng magawa habang hinarap nila si Alvin na pumatay sa ikatlong pinakamalakas na tao sa Dark Nether Sect. Nakatayo si Alvin sa kanyang lumilipad na espada habang ang kanyang kulay ube na damit ay kumikislap kahit walang hangin. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Tovian habang tinanong niya si Arwin, "Senior brother, sa voice transmission Jade token na ipinadala mo sa akin, binanggit mo na may nagpilit sa iyo, Uncle Flare, at ang iba pa sa Dark Nether Sect. Dapat siya, tama." Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Tovian nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Tama. Siya iyon. Tumango si Arwin habang nakatitig kay Tovian. Kung hindi dahil kay Tovian na kumidnap sa kanila sa Dark Nether Sect, matagal na sana silang nakarating sa kabisera ng Windfall Nation at makakasama silang muli ng kanyang nakababatang kapatid ng walang anumang problema. Misunderstanding. It's a misunderstanding. Nang makita ni Tavians ang tingin ni Alvin ay naging mabangis habang nakatitig sa kanya, ang kanyang orihinal na malungkot na ekspresyon ay naging mas malala. Gayunpaman, pilit pa rin niyang pinipilit na ngumiti sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay mukhang mas pangit kaysa kung siya ay iiyak. Sa sandaling ito, talagang gustong tumakas ni Tovian. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya si Seth, tumayo siya sa lugar na iyon. Ang lakas ni Seth ay higit na nakahihigit sa kanyang lakas, hinding-hindi niya maaabutan si Seth sa mga tuntunin ng bilis. Paano siya makakatakas kung kahit si Seth ay nabigo na makatakas sa binata na nakasuot ng purple na nasa harapan niya? Hindi pagkakaunawaan. Ngumisi si Arwin. Hindi pinansin ni Tovian si Arwin. Nakatitig siya kay Alvin, hinahanap ang mga pagbabago sa kanyang ekspresyon. Para bang sinusubukan niyang alamin ang emosyon ni Alvin. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng teritoryo na maaaring mag-transform sa isang espada. Ang espada ay tila naglalaman ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Makikita ito nang mapatay nito si Seth sa isang galaw lamang. Nanlaki ang mga mata ni Tovian nang mapansin niyang biglang lumiwanag ang lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang matulin at tumatagos na aura na nakatarget sa kanya.
Ang aura na iyon, natural, ay nagmula sa lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Ang mga iniisip ni Tobian ay nagyelo sa sandaling iyon. Shoo! Ang panandaliang tunog ng isang espadang sumisipol sa hangin ay umalangaw-ngaw ni Arwin at ng dalawang iba pang mga elder ng Dark Nether Sect. Tumunog din ito sa tenga ni Tobian. Ang panandaliang sigaw ng espada na iyon ang huling narinig niya sa kanyang buhay. Mabilis na lumipad si Alvin gamit ang kanyang mga paa sa kanyang espada. Katulad ni Seth, si Tobian ay pinugutan din ng ulo. Sa maikling panahon lamang, ang dalawang vice-sect leader ng Dark Nether Sect ay napatay ng espada ni Alvin. Shua! Shua! Matapos itong masaksihan, agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang elder ng Dark Nether Sect. Nagpalitan sila ng tingin bago tumakas sa magkaibang direksyon. Hindi nila akalain na ililigtas ni Alvin ang kanilang buhay. Bagamat hindi sila sigurado kung makakatakas sila, alam nilang tiyak na mamamatay sila kapag hindi nila sinubukang tumakas. Humph! Ngumuso si Alvin nang makita niya ang dalawang elder ng Dark Nether Sect na tumatakas sa magkaibang direksyon. Sa sandaling ito, ang lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang ng napakatalino tulad ng araw at sumaikop sa buong lugar. Sa isang iglap lang, libu-libong sinag ng espada ang lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mga sinag ng espada na ito ay tila may sariling mga mata habang iniiwasan nila si Arwin. Hindi naman siya nasaktan. Sa kabilang banda, ang mga elder ng Dark Nether Sect ay agad na tinusok ng mga sinag ng espada hanggang sa magmukha silang isang bahay pukyutan. Puno ng maraming sugat ang kanilang mga katawan. Maya-maya pa ay nawala na sila ng hininga. Hindi na kailangang gamitin ni Alvin ang Devil Seal Tablet para patayin ang dalawang vice-sect leader at dalawang elder mula sa Dark Nether Sect kahit na lahat sila ay medyo makapangyarihang Devil Cultivator. Nagawa niyang patayin silang lahat gamit ang sarili niyang lakas. Malinaw na hindi siya magagapi laban sa mga nasa ibaba ng stage ng santo. Ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon ay nagulat kay Arwin. Senior brother. Nabawi lamang ni Arwin ang kanyang katinoan nang tawagin siya ni Alvin. May masalimuot na tingin sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. Masaya siya sa kasalukuyang tagumpay ni Alvin. Noong unang panahon, kailangan ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang proteksyon. Gayunpaman, nalampasan na siya ngayon ng lakas ng kanyang nakababatang kapatid. Senior brother, dalhin mo ako sa Dark Nether Sect, sabi ni Alvin kay Arwin. Dark Nether Sect. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, nagliwanag ang mga mata ni Arwin. Tinanong niya, Junior brother, tinutulungan ba tayo ng Sito Clan? Hindi, umiling si Alvin at sinabing, ako lang at ikaw, senior brother. Kami lang. Agad na kumunat ang noo ni Arwin. Junior brother, hindi ito biro. Bagamat si Seth nakakapatay mo pa lang ay ang pangatlong pinakamalakas na tao sa Dark Nether Sect, ang dalawang pinakamalakas na tao sa sekta, ang Sect Leader at ang Supreme Elder, ay mga powerhouse ng Saint Stage. Maliban kung may paraan para hindi sila ma-alerto sa presensya natin, napakahirap na iligtas ang iba sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Aalis na kami ni Arwin, habang ang aming presensya ay parang walang magawa ang boses niya. Senior brother, alam ko ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. May plano ako, sabi ni Alvin. Biglang may pumasok sa isip ni Arwin. Tinitigan niya si Alvin at nagtanong, Junior brother. Nakalusot ka na ba sa stage ng Saint? Hindi. Umiling si Alvin. Kahit na siya ay may tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, at ang kanyang cultivation ay mabilis na umuunlad, medyo malayo pa rin siya mula sa pagpasok sa Saint Stage. Kahit na sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, kakailanganin niya ng mas maraming oras. Hindi. Nabigo si Arwin nang marinig niya ang sagot ni Alvin. Junior brother, hindi kita minamaliit. Napakalakas mo. Baka mauna ka pa sa Heaven Ranking. Gayunpaman, kahit na ang unang tao sa Heaven Ranking ay wala pa ring pagtatanggol bago ang isang powerhouse ng Saint Stage. Masyadong malawak ang agwat sa pagitan ng powerhouse ng Saint Stage at ng hindi Saint Stage. Mahihirapan itong iligtas ang iba pa. Si Arwin ay lubos na nakatitiyak dito.
Ito ay dahil alam niyang pumunta si Tovian sa sect leader ng Dark Nether sect bago sila umalis sa estate ng sect at sinabi sa kanya ang posibilidad na maging 4-star Saint Inscription Master si Arwin. Ang sect leader ng Dark Nether sect ay labis na nag-aalala tungkol dito, kaya naman nagpasya siyang personal na bantayan si Wilbur at ang iba pa. Alam niya na si Arwin ay magtatrabaho lamang para sa Dark Nether sect at magsusulat ng Saint Inscriptions para sa kanila kung si Wilbur at ang iba pa ay itatago sa Dark Nether sect. Sa ganitong mga sitwasyon, magiging mahirap na iligtas ang iba nang hindi inaalerto ang sect leader ng Dark Nether sect. Senior brother, huwag kang mag-alala tungkol dito. May tiwala akong mailigtas ko sila. Kahit na pagkatapos na ipaliwanag ni Arwin ang sitwasyon kay Alvin, tila tiwala pa rin siya. Para bang ang dalawang powerhouse ng Saint Stage ay walang dapat ipag-alala. Hindi yun ang una o ikalawang araw na nakilala ni Arwin si Alvin. Naturally, alam niyang si Alvin ay hindi isang walang laman na pangako. Bagamat hindi niya alam kung bakit kumpiyansa si Alvin, hindi na niya sinubukang pigilan siya. Matapos silang dalawa ay umalis sa kabisera ng Windfall Nation, dinala ni Arwin si Alvin sa ari-arian ng Dark Nether sect. Sa paglalakbay doon, si Alvin ay napuno ng pananabik. Hindi ko akalain na makakatanggap ako ng balita tungkol kay Uncle Flair ng ganoon kabilis. Kapag nalaman ni Uncle Flair na natagpuan ko na si Irish, matutuwa siya. Pagkatapos ng maraming taon, ang mag-ama na ito sa wakas ay muling magsasama. Sa sandaling ito, iniisip ni Alvin ang tungkol kay Wilbur na nasa Driftblaze sect. Samantala, nagkagulo ang base ng Dark Nether sect sa kabisera. Dahil sa madugong amoy mula sa mga bangkay ng mga Vice sect leaders at mga elder ng Dark Nether sect, nakatawag ito ng atensyon ng maraming mga alagad ng Dark Nether sect. Ang balita na lahat sila ay pinatay na ng malawak at mabilis. Surprise! Sa mansyon ng Sito clan, si Warwick, ang clan leader ng Sito clan, ay katatapos lang makinig sa ulat ng kanyang anak tungkol sa kanilang pansamantalang advisor, si Alvin. Biglang may sumulpat na figure ng walang abiso. Ito ay walang iba kundi ang isa sa mga Supreme Elder sa Sito clan, Harrison. Siya lamang ang maglalakas loob na pumasok nang hindi nagbibigay ng anumang paunang abiso. 1610. Clan leader, nagkaroon ng massacre sa base ng Dark Nether sect sa kabisera. Ang Vice sect leaders, Seth, at Tovian, at dalawa pang matatanda ay pinatay lahat ng hindi kilalang powerhouse, mabilis na sabi ni Harrison kay Warwick nang makapasok siya sa silid. Baka sa boses ang kaligayahan ng magsalita siya. Ang Dark Nether sect ay maaaring ituring din bilang kanilang kalaban sa isang tiyak na lawak. Walang alinlangan na isang magandang bagay na ang Dark Nether sect ay nakatagpo ng isang kasawian. Matapos marinig ni Warwick ang kanyang mga salita, siya at si Hyder ay nagkatinginan sa isa't isa na nagbabahagi ng nakakaalam na tingin. Master Darfield. Sabay na sabi ng dalawa. Master Darfield. Paano si Master Darfield? Nang marinig ni Harrison ang kanilang mga salita, siya ay nataranta. Lolo Harrison, sinabi mo kahit ang Vice sect leader ng Dark Nether sect, si Seth, ay patay na. Tanong ulit ni Hyder. Oo. Tumanggaw si Harrison. Si Seth ay patay na. Tila siya ay pinugutan ng ulo. Maraming mga tao ang nag-uusap tungkol dito. Marami sa kanila ang nag-isip na ito ay ginawa ng isang powerhouse ng Saint Stage dahil ang taong iyon ay napakadaling pumatay kay Seth. Kahit na ito ay higit sa 10 taon, si Seth ay nasa ika-30 pa rin sa Heaven ranking. Nananatili si Seth sa lugar na iyon dahil hindi niya hinamon ang mga nauna sa kanya. Maraming tao ang nag-isip na sapat na ang kanyang lakas para makapasok siya sa nangungunang 10 ng Heaven ranking, patuloy na sinasabi ni Harrison. Oo. Kung ikukumpara natin ang kanyang lakas kay Lady Flair mula sa Driftblaze sect, natatakot ako na mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Tumanggaw si Hyder. Mukhang napakalakas ni Master Darfield ngayon para mapatay si Seth. Napabulala si Warwick, sa lakas ni Master Darfield, hindi dapat mahirap para sa kanya na makapasok sa nangungunang 3 sa Heaven ranking. Tumanggaw si Hyder bilang pagsang-ayon. Ano? Nang marinig niya ang usapan ng mag-ama, gulat na napatingin si Harrison sa kanila. Clan leader, ikaw.
Sinasabi mo ba na ang pumatay kay Seth ay si Master Darfield? Hyder, sabihin kay Elder Harrison kung ano ang sinabi mo sa akin, sabi ni Warwick kay Hyder. Di nagtagal, nalaman ng Harrison ang tungkol sa nangyari mula sa Hyder. Ang nakatatandang kapatid ni Master Darfield at ang kanyang mga kaibigan ay inalipin ng Dark Nether Sect. Kumunat ang noo ni Harrison. Dapat nating tulungan si Master Darfield sa bagay na ito. Gayunpaman, dahil ito ay may kinalaman sa Dark Nether Sect, hindi natin kayang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Kung hindi, ang angkan ay maaaring sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Bukod dito, dahil ang base ng Dark Nether Clan sa kabisera ay nakatagpo ng isang sakuna, si Margus at ang kanyang mga tao ay tiyak na maghinala sa atin. Sigurado na babantayan nila tayo kahit patuloy pa rin sila sa pagkukunwari ng pagiging magalang. Kung tutulungan natin si Master Darfield sa oras na ito at hihilingin ang pagbabalik ng mga taong iyon mula sa Dark Nether Sect, malamang nasasamantalahin nila ang sitwasyon at magsimula ng digmaang sibil sa angkan. Digmaang sibil. Magiging kapahamakan para sa angkan kung nangyari iyon. Sa Windfall Nation, mayroong maraming 7th rate na puwersa na ang lakas ay hindi mas mababa sa Sito Clan. Gayunpaman, marami sa kanila ay tumigil na sa pag-iral o nabawasan sa 8th rate o 9th rate na puwersa dahil sa infighting. Dahil sa kadahilanang ito, lahat ay susubukan at maiwasan ang away sa angkan. Ito ay dahil sa sandaling ito ay nagsimula, ang ibang mga tao ay sasamantalahin ang pagkakataon na makinabang mula dito. Ayaw ni Master Darfield na makialam tayo sa bagay na ito, sabi ni Hyder. Sinabi ni Master Darfield na baka bigyan niya tayo ng sorpresa. Ito ba ang ibig niyang sabihin noong pinatay niya si Seth at ang iba pa? Nagtaka si Warwick. Malamang. Tumango si Harrison. Dahil may napakalaking nangyari sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera, ang mga tao ni Margus ay tiyak na pupunta at mag-iimbestiga. Hyder, pumunta at tingnan kung nakabalik na si Master Darfield, sabi ni Warwick kay Hyder. Tumango si Hyder bago siya umalis. Samantala, sa kabilang panig sa ari-arian ng Sito Clan, maraming tao ang nagtipon sa isang malaking patio. Ang pinuno ng mga lalaking ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung narito si Alvin, matutukoy niya ang lalaking ito bilang pangalawang guro ng Sito Clan na nakilala niya minsan, si Margus. Second Master, natatakot ako na hindi ganoon kadali na may nangyaring napakalaking bagay sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera. Sa tingin mo ba ay may kinalaman ito sa clan leader at sa kanyang mga tao? Sabi ng isang matandang lalaki habang nakatingin kay Margus. Sa tingin ko ito ay tiyak na ginawa ng clan leader at ng kanyang mga tao. Ang base ng Dark Nether Sect sa kabisera ay tumatakbo ng maayos dito sa loob ng maraming taon. Bakit biglang may nangyaring ganoon? Sabi ng isang middle-aged na lalaki. Sa tingin ko, wala itong kinalaman sa clan leader at sa kanyang mga tao. Ang salarin ay maaaring kaaway ng Dark Nether Sect. Kung tutusin, karamihan sa mga tao sa sekta ay mga devil cultivator, at kilala sila sa kanilang marahas na ugali. Marahil, nakasakit sila ng ilang powerhouse at sila mismo ang nagdala sa kalamidad na ito, sabi ng isang nasa gitnang edad na iskolar. Napaka-rational ng kanyang mga salita. Malamang. Maraming tao ang sumang-ayon sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na iskolar. Sige. Tumigil sa pag-aaway. Makakatanggap tayo ng sagot kapag bumalik si Elder Jong, nakangiting sabi ni Margus. Malinaw na ang Margus ay pinahahalagahan ng mga taong ito. Nang magsalita siya, tumahimik ang buong lugar. Ito ay naging napakatahimik na ang tunog ng isang nahuhulog na karayom ay maaaring marinig kung ito ay nahulog. Ang Elder Jong na binanggit ni Margus ay isa ring Supreme Elder tulad ni Harrison. Makalipas ang 15 minuto, pumasok ang isang nakakulay-kulay na kalbo na matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila matalas na parang agila. Walang nangahas na salubungin ang kanyang mga mata habang pasulyap-sulyap siya sa paligid. Ang kalbong matandang lalaki ay walang iba kundi si Jong Sito. Mukha siyang Margus nang pumasok siya sa looban at sinabing, hindi ito ginawa ng Warwick at Harrison. Matapos marinig ni Margus ang mga salita ni Jong, tumango siya at nakahinga ng maluwag. Maya-maya pa ay may ngumisi. Humph!
Sa totoo lang, gawain talaga ito ng isa sa mga kaaway ng Dark Nether sect. Maling tao talaga ang napili ng Dark Nether sect para masaktan. Ngayong nawalan sila ng isang eminent saint stage powerhouse gaya ni Seth, paano angat ang sekta? Sino ang kanilang aasahan? Sa loob ng ilang panahon, sunod-sunod na nagpahayag ng mapanlate na komento ang maraming tao. Bilang mga pangunahing tauhan sa paksayo ni Margus, natural, alam nila ang kanilang relasyon sa Dark Nether sect. Alam nilang ang pagkawala ng Dark Nether sect ay ang pagkawala rin nila. Sige, wala nang saysay na pag-usapan ito ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay hanapin ang taong nasaktan ng Dark Nether sect, bigo na sabi ni Margus. Magulo pa rin ang paksayo ni Margus dahil sa kasawiang bumagsak sa base ng Dark Nether sect sa kabisera nang dumating sina Alvin at Arwin sa ari-arian ng Dark Nether sect. Junior brother, anong plano mo? Tanong ni Arwin habang nakatingin kay Alvin. Senior brother, hintayin mo ako dito. I-scout ko muna ang lugar, at ililigtas natin si Uncle Flare at ang iba pa pagbalik ko, sabi ni Alvin kay Arwin. Hindi niya hinintay ang tugon ni Arwin at nawala sa harap ng mga mata ni Arwin na parang nawala siya sa hangin. Hindi mapigilan ni Arwin na mapangiti nang makita niya ito. Wala siyang magawa kundi maghintay ng matyaga sa lugar na ito. Walang flight prohibiting formation sa estate ng Dark Nether sect, kaya napakadali para kay Alvin na makapasok sa estate. Hindi siya nakatagpo ng anumang hadlang sa pagpasok niya sa silangang bahagi ng estate. Sa kanilang paglalakbay dito, nalaman ni Alvin mula kay Arwin na mayroong dalawang powerhouse ng Saint Stage sa Dark Nether sect. Ang dalawang Saint Stage powerhouse na ito ay ang sect leader at supreme elder ng Dark Nether sect. Karaniwang nililinang nila ang silangang bahagi ng ari-arian dahil mayroon itong pinakamayamang heaven and earth spirit energy. Marami sa grade 6 Saint Stones na nagmula sa Dark Nether sect's grade 7 Saint Stone or Vein ay nasa silangang bahagi ng estate. Dahil sa kadahilanang ito, ang Heaven and Earth Spirit Energy ay partikular na siksik. Madaling pumasok si Alvin sa silangang bahagi ng ari-arian ng Dark Nether sect na parang naglalakad siya sa isang abandonadong lugar. Bahagi ng dahilan ay dahil sa kakulangan ng mga tao sa silangang bahagi ng estate. Gayunpaman, kadalasan ay dahil si Alvin ay mas malakas na ngayon kumpara sa nakaraan, hindi makikita ng mga ordinaryong tao ang kanyang presensya. Biglang, natuklasan ni Alvin ang isang malakas na espiritual na enerhiya na mabilis na umaagos patungo sa kanya. Banal na kamalayan. Agad na natuklasan ni Alvin na ito ay ang divine consciousness ng isang powerhouse ng Saint Stage. Sino ka? Bakit ka pumasok sa Dark Nether sect ko? Kasabay nito, malinaw na umalangaw-ngaw ang isang boses sa tainga ni Alvin. Hindi lamang ito malakas, ngunit tila ito ay nagmula sa bawat direksyon. Matapos marinig ang boses na iyon, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Tinanong niya, ikaw ba ang leader ng sect ng Dark Nether sect o ang supreme elder ng Dark Nether sect? Medyo matapang ka para sa isang Saint Rudiment stage martial cultivator. Napakatahimik mo kahit alam mong sect leader ako ng Dark Nether sect. Muling tumunog ang malakas na boses. Sa pagkakataong ito ay bakas ng pagkagulat ang maririnig sa kanyang boses nang magsalita siya. Paano kung ikaw ang sect leader ng Dark Nether sect? Pwede mo ba akong patayin? Mahinang sabi ni Alvin. Sa oras na ito, biglang umihip ang hangin. Lumitaw ang mga ripple sa himpapawid malapit sa Alvin bago lumitaw ang isang matangkad na figure mula sa manipis na hangin. Naturally, hindi talaga siya nagmaterialize out of thin air. Noong ginamit ni Alvin ang kanyang strange pupil, mahina pa rin niyang nakikita ang after image ng taong iyon na lumipad. Isang matangkad na figure na nakasuot ng itim na damit na may pulang gilid ang lumitaw. Nakasuot siya ng formal na headdress, na napakapino niyang tingnan. Sa malapitang pag-inspection, makikita ang figure ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malajade na mukha. Mayroon siyang isang pares ng nakakasilaw na mga mata at hugis espada na kilay. Masasabing isa siyang gwapo at maamo na Prince Charming noong bata pa siya. 1611. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila nagmaterialized out of thin air ay ang sect leader ng Dark Nether sect, si Efren. Sabihin mo sa akin. Sino ka, at ano ang ginagawa mo sa aking sekta?
Tanong ni Efren sa kanyang malalim na boses habang nakatingin sa binata na nakasuot ng lila na nasa harapan niya na may bahagyang pagkunot ng noo sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa kalmado ng binata na nakasuot ng lila, sa simula pa lang ay sinalakay na niya ito at pinapatay. Bilang isang devil cultivator, walang alinlangang isang malaking kahihiyan sa kanya para sa isang tao na pumasok sa kanyang sekta at sa lugar na kanyang nilinang. Gayunpaman, ang kalmado ng binata na nakasuot ng lila ay nag-ingat sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ang binata na nakasuot ng lila ay may pambihirang pagkakakilanlan? Kung iyon ang kaso, ang magdurusa sa huli ay siya at ang Dark Nether sect kung pinatay niya siya. Ako si Alvin, mahinang sabi ni Alvin habang kalmadong nakatingin kay Efren. Alvin. Nanlaki ang mga mata ni Efren nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pamilyar siya sa pangalang Alvin. Ang taong ito ay biglang naging pansamantalang tagapayo ng Sito Clan ilang buwan na ang nakalipas. Kilala siya bilang Master Darfield, at naging tanyag siya matapos gamutin ang Great Young Master ng Sito Clan, Hyder. Pagkatapos noon, hinamon at natalo niya si Lady Flare ng Driftblaze sect na nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Rankang. Mula sa isang walang tao, siya ay naging isang top-rankang powerhouse sa Heaven Rankang. Sa kasalukuyan, ang Alvin ay naging isang pambahay na pangalan sa Windfall Nation. Bilang sect leader ng Dark Nether sect, natural na narinig ni Efren ang tungkol kay Alvin. Bukod doon, alam din niyang si Alvin ay isang tinak sa second master ng Sito Clan, sa panig ni Marges. Dahil sa pagliligtas ni Alvin sa Great Young Master ng Sito Clan, ang buhay ni Hyder, ang pangalawang Young Master ng Sito Clan, si Fraser, ay nawala ng pagkakataon na magmana ng posisyon ng clan leader sa sekta. Sa madaling salita, sinira ni Alvin ang mga plano ng mga nasa panig ni Marges. Bagamat ang tunggalian sa pagitan ng paksayon ni Marges at pangkat ng pinuno ng clan na si Warwick ay isang bukas na lihim sa mga nakakaalam, hindi direktang lalabanan ni Marges si Warwick. Ito ay dahil sa kalaunan ay haantong ito sa pagkawala ng Sito Clan sa kabuuan. Kahit na anong pangkat ang nanalo, hindi ito magiging tunay na tagumpay. Ang pagkakaroon ng tunay na tagumpay, kinailangan nilang kontrolin ang Sito Clan ng walang anumang pagdanak ng dugo. Ang palihim na pagtatangkang paslangin si Hyder ay walang alinlangan na isang shortcut na kinuha ng paksayon ni Marges. Gayunpaman, nabigla ang kanilang plano sa hitsura ni Alvin. Iyon ay kung paano si Alvin ay naging bane ng kanilang pag-iral. Ang sect leader at supreme elder ng Dark Nether sect ay nanumpa sa Lightning Penalty Oath at nangako ng katapatan sa paksayon ni Marges dahil minsan na silang nakatanggap ng tulong mula sa ama ni Marges. Ito ang dahilan kung bakit ang Dark Nether sect ay itinuturing na nasa pangkat ni Marges kahit na hindi sila mula sa Sito Clan. Ang tinek sa tagiliran ni Marges ay natural din, isang tinek sa tagiliran ni Efren. Ikaw ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, Master Darfield. Nang tumingin muli si Efren kay Alvin, malamig na kuminang ang kanyang mga mata. Nagtanong siya sa kanyang malalim na boses, Master Darfield, ang aming Dark Nether sect at Sito Clan ay karaniwang hindi nakikialam sa mga negosyo ng isa't isa. Bakit ka pumasok sa Dark Nether sect ngayon? Dahil ikaw ang sect leader, hindi mo ba ako gustong patayin sa lalong madaling panahon? May bahagyang ngiti sa mukha ni Alvin. Nagulat si Efren nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, hindi niya akalain na mababasa ni Alvin ang kanyang isip. Bagamat mayroon siyang ganoong pag-iisip, nag-ingat siyang huwag ipahalata sa kanyang mukha. Medyo tiwala siya sa kakayahan niyang kontrolin ang ekspresyon ng mukha niya. Base sa ugali niya, parang hindi siya nanghuhula ng bulag. Parang alam na niya ang relasyon ng Sito Clan at ng Dark Nether sect. Sumama ba siya sa mga tao ng Warwick? Layunin ba nilang pumunta rito para lipulin ang sekta? Lalong naging maingat si Efren nang isipin niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, kumilos si Efren na parang hindi niya napapansin. Kumunat ang noo niya at nalilitong nagtanong, Master Darfield, ano ang ibig mong sabihin? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang naglalabas siya ng dalawang salita, Marges. Ang dalawang salitang ito ay naging sanhi ng paglaki ng mga mata ni Efren.
Agad niyang sinimulan ang pagmamasid sa kanyang paligid, pinalawak ang kanyang divine consciousness upang suriin kung may mga nakatagong powerhouse na nagtatago at naghihintay sa dilim para sa pagkakataong umatake. Kasabay nito, dinurog niya ang isang jade token habang nakataas ang kanyang mga braso. Isang daloy ng liwanag ang mabilis na bumaril patungo sa isang bundok sa di kalayuan. Stop looking around. Mag-isa lang ako. Wala dito ang clan leader at ang mga tao niya. Nang makita ni Alvin ang aksyon ni Efren, naisip niya kaagad ang kanyang iniisip. Nag-iisa ka lang. Si Efren, natural, ay hindi naniniwala sa mga salita ni Alvin. Hindi lang siya naniwala, mas naging maingat pa siya. Hindi niya akalaing darating si Alvin ng mag-isa dahil alam niya ang tungkol sa relasyon ng Dark Nether Sect sa paksayon ni Marges. Maghahanap lang sana ng kamatayan si Alvin kung pumunta siya dito mag-isa. Si Alvin ay hindi mukhang isang taong walang ingat na naghahanap ng kamatayan. Nang makita ni Alvin kung gaano kaingat si Efren at ang kanyang kawalang paniwala, tahimik lang siyang naghintay. Nakita niya ang aksyon ni Efren kanina. Alam niyang may pinatawag si Efren. Ang ipinatawag niya ay malamang na ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect. Sa katunayan, ilang saglit lang, ang hangin sa tabi ni Efren ay lumakas bago lumitaw ang isang matanda. Ito ay isang matandang lalaki na may magulo at kulay abo na buhok na nakapatong sa kanyang mga balikat, at siya ay nakasuot ng ordinaryong damit. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pahiwatig ng pagnanasa ng dugo at lamig. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis, at siya ay tila hindi isang normal na tao. Natural, nagpapalabas din siya ng mapang-ipang aura. Gayunpaman, ang kanyang aura ay mapang-api lamang para sa mga ordinaryong tao, hindi ito nakakaapekto kay Alvin. Ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect. Walang pakialam na tanong ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng matanda. Tumingin siya kay Efren na nakatayo sa tabi niya. Sect Leader, pinatawag mo ako sa sobrang pagmamadali. May problema ba? Hinanap ni Efren ang paligid gamit ang kanyang divine consciousness at wala siyang nakita. Sinabi niya sa matandang lalaki sa mahinang boses, Elder Pong. Ito ang bagong pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, si Alvin. Alvin. Malinaw na narinig ng Supreme Elder ng Dark Nether Sect ang pangalan ni Alvin. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tumindi ang bloodlust sa kanyang mga mata nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Nagsimula ring maglabas ng malamig na pagpatay ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, para siyang uhaw sa dugo na makamandag na ahas. 1612. Bagamat inihayag ni Supreme Elder Pong ng Dark Nether Sect ang kanyang layunin sa pagpatay kay Alvin, hindi siya nagmamadaling kumilos. Ginagamit din niya ang kanyang divine consciousness para hanapin sa paligid ang mga taong nagtatago sa dilim. Siya at si Efren ay pareho ang iniisip. Naramdaman nila ang isang powerhouse na ipinadala ng Warwick na kailangang magtago sa dilim upang suportahan si Alvin. Kung hindi, imposible para kay Alvin na magpakita sa harap nila ng lantaran. Hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na, marahil, si Alvin lamang ay sapat na upang talunin silang dalawa. Dalawang tanga. Nagmura si Alvin sa loob nang makita niyang nakatitig silang dalawa sa kanya, ngunit ang atensyon nila ay wala sa kanya. Kasabay nito, lumitaw ang isang stone tablet sa kamay ni Alvin. Ang stone tablet ay nawawala sa isang sulok. Ito ay ganap na nakaukit ng ilang mga sinaunang kasulatan na hindi maintindihan ni Alvin. Bagamat hindi niya matukoy ang mga sinaunang kasulatan sa tapyas na bato na may nawawalang sulok, hindi ito nakaapekto sa kakayahan niyang gamitin ito. Mabilis na itinaas ni Alvin ang kanyang kamay na nakahawak sa stone tablet na may nawawalang sulok sa bilis ng kidlat. Bakas ng kabangisan ang makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Efren at sa matandang nakatayo sa tabi niya. Ginalaw niya ang kanyang kamay at ang stone tablet ay lumipad palabas na parang arrow patungo kay Efren at sa matanda. Habang lumipad palabas ang stone tablet, nagsimula itong magbuga ng itim na ambon. Nang lumitaw ang itim na ambon, sinamahan ito ng nakakatakot na aura na nagpang-inag kay Efren at sa matandang katabi niya sa takot nang bumalik sila sa kanilang katinoan. Nabuhay ang takot sa kanilang paligid nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura.
Mabilis nilang binawi ang kanilang divine consciousness at inilipat ang kanilang atensyon sa stone tablet na may nawawalang sulok. Ang stone tablet na may nawawalang sulok ay nagbigay ng mapanganib at mapang-ipong pakiramdam. Boom! Boom! Nang walang pag-aalinlangan, halos sabay na kumilos sina Efren at Elder Pang. Kasabay ng dalawang pagsabog, dalawang malalakas na aura ang lumitaw kaagad sa loob ng 100 metrong radius. Malinaw na inihagis nila ang kanilang mga teritoryo gamit ang kanilang True Origins. Ang True Origin ay ang kapangyarihan ng isang powerhouse ng Saint Stage. Ang isang teritoryo na nabuo ng True Energy ay hindi maihahambing sa isang teritoryo na nabuo gamit ang True Origin. Hindi lang sila mas malakas, ngunit kahit na ang bilis noong nabuo nila ang kanilang mga teritoryo na may True Origins ay mas mabilis. Naging solemn na ang ekspresyon ni Alvin nang maramdaman niya ang matinding pressure mula sa aura ng dalawang teritoryo. Karapat-dapat na maging mga powerhouse ng Saint Stage. Napakalakas ng kanilang mga teritoryo na kahit ang aking 10,000 swords territory ay hindi makakalaban sa kanila. Sigurado si Alvin tungkol dito. Gayunpaman, kahit na ang sitwasyon ay maaaring mukhang mahirap, si Alvin ay walang intensyon na umatras. Mabilis na lumipat ang kanyang mga mata sa stone tablet na may nawawalang sulok. Buong tiwala siya rito dahil ito ang Devil Seal Tablet. Isa ito sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon ranking. May kakayahan itong sugpuin ang mga Devil Cultivator. Habang lumilitaw ang kaisipang ito sa isip ni Alvin, ang itim na ambon ay sumabog na parang nararamdaman nito ang mga teritoryong nabuo ng True Origins. Ang nakakatakot na aura ay tumindi na parabang ito ay galit dahil sa paghamon ng mga teritoryo. Nang sumabog ang itim na ambon, agad na pinigilan ang mga teritoryo ni Efren at ng matanda na halos ganap ng nabuo. Kahit na sila ay pinigilan, hindi sila nawasak. Nasa bingit lang sila ng pagkawasak. Imposible. Paano ito posible? Nang makita ito ni Efren at ng matanda, kapansin-pansing nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Napuno ng gulat ang kanilang mga mata nang tumingin sila sa stone tablet na may nawawalang sulok. Paanong ang isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator ay mapipilit sila sa isang sulok ng ganoon lang? Naturally, nakikita nilang lahat iyon ay dahil sa stone tablet sa harap ng kanilang mga mata. Ano ang impyerno ay ang bato tableta? Pwede ba? Sa sandaling ito, tila may naalala si Efren. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sumigaw sa takot, ito ang Devil Seal Tablet. Ito ang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet. Nang matapos magsalita si Efren, nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Huminto pa siya sa pagbuo ng kanyang teritoryo. Dahil dito, ang teritoryo ng matanda na hindi pa ganap na nabuo ay agad na nawasak ng Devil Seal Tablet. Para bang wala talaga ito doon. Kapag ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect's territory ay nawasak, ang Efren's territory ay hindi na makayanan ang Devil Seal Tablet sa sarili nitong. Sa isang saglit lang, nawasak ito tulad ng teritoryo ng Supreme Elder. Sa isang iglap lang, pareho silang nalantad at na-vulnerable sa Devil Seal Tablet. Tumakbo! Tumakbo! Nakaharap sa Devil Seal Tablet na narinig lamang nila mula sa rumor mill, si Efren at ang matandang lalaki na sa wakas ay nakaranas ng kapangyarihan ng Stone Tablet ay walang intensyon na makipaglaban. Sa katunayan, hindi man lang sila nagtinginan bago sila tumakas sa magkaibang direksyon. Kailangang malaman ng isa na bilang mga powerhouse ng Saint Stage, ang kanilang bilis ay napakabilis. Dahil pareho silang tumakas sa magkaibang direksyon, isa lang sa kanila ang maaaring i-target ng Devil Seal Tablet. Sa kalaunan, pinili ng Devil Seal Tablet na habulin ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect. Mabilis ang Supreme Elder, ngunit hindi rin mabagal ang Devil Seal Tablet. Pinagmasdan ni Alvin ang itim na ambon patungo sa Supreme Elder ng Dark Nether Sect at ganap na binalot siya. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang itim na ambon na inihayag ang kataas-taasang Elder ng Dark Nether Sect. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay mapurol, at siya ay ganap na walang buhay. Pinatay ng Devil Seal Tablet ang mga Devil Cultivator sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga kaluluwa, hindi sa kanilang mga katawan.
Sa makatuwid, kahit na ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect ay mukhang maayos sa pisikal, siya ay patay na dahil ang kanyang kaluluwa ay nawasak ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, dahil pinili nitong habulin ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect, pinalampas nito ang pagkakataong habulin si Efren na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Naisip ni Alvin na susundan ng Devil Seal Tablet si Efren pagkatapos nitong matapos kasama ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect. Hindi niya akalain na titigil ito sa paggalaw na parabang nawalan ito ng track kay Efren. Ang isa sa kanila ay talagang nakatakas. Magdadala ito sa akin ng problema. Ang ekspresyon ni Alvin ay naging sobrang madilim. Akala niya ay ginamit niya ang Devil Seal Tablet sa perpektong oras. Hindi niya akalain na makakatakas ang sect leader ng Dark Nether Sect na si Efren. Nangangahulugan ang pagtakas ni Efren na malapit na siyang mapunta sa malaking problema. 1613. Bago dumating si Alvin dito, nakapagdesisyon na siya na patayin ang dalawang powerhouse ng Saint Stage ng Dark Nether Sect. Natural, binalak niyang patayin ang dalawa sa isang suntok. Noong una, naisip niyang hikayatin ang isa sa kanila. Gayunpaman, nakita niyang hindi ito makatotohanan ng pag-isipan niya itong mabuti. Bagamat siya ay kasalukuyang makapangyarihan, hindi pa rin siya makakalaban sa dalawang powerhouse ng Saint Stage kung hindi niya gagamitin ang Devil Seal Tablet. Kung hindi niya gagamitin ang tableta, siya ay nasa malaking panganib. Gayunpaman, kung ginamit lang niya ang tableta sa isa sa mga ito, maaalarma nito ang kaaway. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin na lang ang Devil Seal Tablet kapag magkasama silang dalawa. Sa simula, ang lahat ay natuloy ayon sa kanyang pinlano. Nang lumitaw si Efren at ang matandang lalaki, ang sect leader at Supreme Elder ng Dark Nether Sect, nakita na niya silang pinapatay ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Hindi sumagi sa isip niya na dudurugin ng Devil Seal Tablet ang Efren at ang mga teritoryo ng Supreme Elder ng napakalakas at walang awa, na magbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Efren ang Devil Seal Tablet sa kritikal na sandali at pipiliin niyang tumakas. Bilang resulta, ang pagtatapos ay ganap na naiiba sa naisip ni Alvin. Ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect ay patay na, ngunit ang sect leader ng Dark Nether Sect, si Efren, ay nakatakas. Sa kasalukuyan, kahit ang Devil Seal Tablet ay nawalan na ng pag-asa kay Efren. Sa lakas ko ngayon, imposibleng mahabol ko siya. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Alvin sa sandaling ito. Sa normal na kalagayan, hindi siya maaabala kung makatakas si Efren. Gayunpaman, alam ni Efren na nagtataglay siya ng Devil Seal Tablet. Dahil nakilala niya ang Devil Seal Tablet, dapat alam din niya na ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Kung ipagkalat ni Efren ang balita na siya ay nagtataglay ng Devil Seal Tablet, ito ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanya. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nanginig si Alvin. Pabayaan ng Southern Ridge Yuan Mansion, ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint Weapon na maaaring magpabaliw sa lahat sa Dao Martial Saint Land. Ang Devil Seal Tablet ay walang alinlangan na bane ng buhay ng Devil Cultivator. Ang sinumang nagtataglay ng Devil Seal Tablet ay nangangahulugan na hindi nila kailangang matakot sa mga Devil Cultivator. Bagamat nalalapat lamang ito sa mga Devil Cultivators na mas mataas kaysa sa kanila, itinuturing pa rin itong kapansin-pansin. Ito lamang ay higit pa sa sapat para sa maraming Martial at Dao Cultivators na maghangad sa Devil Seal Tablet. Naiisip na ni Alvin kung ano ang mangyayari kung malaman ng mga taong ito na nasa kanya ang Devil Seal Tablet. Ang iniisip lang ay sapat na para kiligin siya. 1,000 emosyon ang dumampi sa mga mata ni Alvin habang siya ay hinihingal. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay kinalma niya ang sarili. Ngayon na ang mga bagay ay tumaas hanggang sa puntong ito, walang saysay na mag-alala ako tungkol dito. Ang mas mahalaga ngayon ay iligtas si Uncle Flare, Teacher, at ang iba pa at ibalik sila sa Sito Clan. Nang maisip ito ni Alvin, ibinalik niya sa kanyang isipan ang usapin tungkol kay Efren. Dahil patay na ang isa sa mga powerhouse ng Saint Stage, at ang isa ay tumakas, hindi na kailangang mag-ingat pa si Alvin. Siya ay lantarang nagmarcha patungo sa ikapitong antas na reserba ng Saint Stone.
Hindi na siya nag-abalang itago ang kanyang presensya gaya ng ginawa niya kanina. Sino ka? Dahil hindi na itinago ni Alvin ang kanyang presensya, natural, naakit niya ang atensyon ng maraming disipulo ng Dark Nether Sect na nagpapatrol. Ang mga disipulo ng Dark Nether Sect na ito ay sumigaw habang napapalibutan nila ng malapitan si Alvin na parang binabalot nila ang isang dumpling. Hindi gumawa ng malaking kaguluhan si Alvin nang patayin niya ang Supreme Elder ng Nether Sect kanina kaya hindi ito nakakuha ng atensyon ng sinuman. Ang mga disipulo ng Dark Nether Sect na ito ay tiyak na hindi magiging matapang kung nasaksihan nila ang eksena ng Supreme Elder ng Dark Nether Sect na pinatay ng Devil Seal Tablet. Anong biro? Ang isang taong maaaring pumatay sa kataas-taasang Elder ng Dark Nether Sect ay talagang hindi isang taong makakalaban nila. Nakaharap sa wala pang 20 sa mga disipulo ng Dark Nether Sect na nakapaligid sa kanya, itinaas ni Alvin ang isang kilay at walang pakialam na sinabi, "Scram." Sa orihinal, hindi plano ni Alvin na saktan sila kung masunurin silang umalis. Gayunpaman, nang marinig ng mga disipulo ng Dark Nether Sect ang kanyang mga salita, nagalit sila. "Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi banggitin na pumasok ka sa aming sekta, sinasabi mo sa amin ang pag-aagawan. Nagtataka talaga ako kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa kanya? Patayin natin siya." Nagkagulo ang grupo ng mga alagad ng Dark Nether Sect. Lahat sila ay sabik na salakayin si Alvin. Ang Magnificent True Energies ay kumislap kahit saan bago sila nagtagpo. Para silang naging isang malaking lambat na nahuhulog kay Alvin. Firmf! Ngumuso si Alvin bago ang aura sa loob ng 100 metrong radius ay biglang nagbago ng husto. Ang matalim na aura ay naging sanhi ng pag-alis kaagad ng mga kulay mula sa mga mukha ng mga disipulo ng Dark Nether Sect. Sa sandaling ito, 10,000 sword ray ang lumitaw sa kalangitan sa loob ng 100 meter radius. Matapos lumitaw ang 10,000 sword territory ni Alvin na nabuo ng kanyang true energy at durugin ang grupo ng mga disipulo ng Dark Nether Sect, namulat sila sa takot habang sumisigaw sila sa takot, teritoryo. Isa siyang Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouses. Ito ang nakatakdang maging huling emosyon na kanilang naramdaman sa kanilang buhay. Habang ang 10,000 sinag ng espada ay sabay-sabay na lumipad, ang mga katawan ng mga disipulo ng Dark Nether Sect ay tinusok hanggang sa magmukha itong pugad ng trompeta bago sila isa-isang bumagsak mula sa langit. Ang mga taong galit na galit kanina ay naging mga kaluluwa at gumagala na multo sa isang kisap lang ng mata. Si Alvin ay may malayong ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang mga katawan sa lupa. Kalmado ang boses niya habang bumubulong sa sarili, "Binigyan ko kayong lahat ng pagkakataon." Katulad nito, nagpatuloy si Alvin sa kanyang paglalakbay patungo sa 7th rate na Saintstone na reserba sa Dark Nether Sect. Sa kanyang paglalakbay doon, pinatay niya ang isa pang 2 napipintong Saint Stage Devil Cultivator. Isa sa kanila ay isang Vice-Sect leader ng sekta. Ang isa ay isang dakilang Elder. Ang hitsura ni Alvin ay nagulat sa lahat ng mga alipin sa Dark Nether Sect. May pumasok sa ari-arian ng Dark Nether Sect at pinatay ang Vice-Sect leader at Grand Elder ng sect. Hindi man lang sila nang ahas na mangarap ng ganito noon. Gayunpaman, ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari mismo sa kanilang mga mata. Alvin. Hindi nagtagal, nakita ng mga alipin ang isang batang alipin na bumangon sa hangin. Baka sa kanyang ekspresyon ang tuwa at pagtataka habang nakatitig sa binata na nakasuot ng lila na tila isang Diyos na walang talo. Kilala niya ang powerhouse na ito. Hindi ba't isa lang siyang alipin na tulad natin? Paano niya nalaman ang isang powerhouse na ganoon? Tama. Paanong maalipin dito ang isang nakakaalam ng powerhouse na ganyan? Nag-uusap ang mga alipin sa isa't isa. Renz, tignan mo. Parang hindi ka masyadong nagdusa. Nang makita ni Alvin ang pamilyar na binata na nakatayo sa kanyang harapan, tumawa siya. Ang binatang ito ay isa sa Niger Twins. Siya ang nakababatang kapatid, si Renz. Naging pamilyar siya sa kambal noong nasa Cloud Continent siya. Di nagtagal, nakita ni Alvin sina Wilbur, Sima, at ang iba pa. Matapos niyang matukoy na ang lahat sa kanila ay hindi nasaktan, nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Tito Flair. Guru.
Bumaba si Alvin mula sa langit at nagpakita sa harap ni Wilbur at ng iba pa. Pagkatapos niyang batiin sina Wilbur at Sima, ang dalawang senior na ito, binati niya si Henry bago tumango kay Jack at Gold Dog. Ikinalulungkot ko ang lahat ng paghihirap na dinanas ninyong lahat sa panahong ito. Hindi mo kailangang mag-sorry. Umiling sina Jack at Gold Dog. Tumawa ng malakas si Jack. Alam kong pupunta ka para iligtas kami, young master. Tumingin si Gold Dog kay Alvin habang nagtatakang nagtanong, Guro, ikaw ba ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, Master Darfield, na ang pangalan ay kumalat sa buong Windfall Nation? Nang magsalita si Gold Dog, ibinalik ni Wilbur at ng iba pa ang kanilang atensyon kay Alvin. Na-curious din sila tungkol dito. Oo. Tumango si Alvin bilang tugon sa tanong ni Gold Dog habang nakangiti siya. Ako nga ang interim advisor ng Sito Clan. Dadalhin ko kayong lahat na pansamantalang manatili sa Sito Clan pagkatapos nating umalis sa lugar na ito. Ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Master Darfield. Nang marinig ni Wilbur at ng iba pa ang sagot ni Alvin, nabigla pa rin sila kahit na pinaghihinalaan na nila ito. Alam na alam nila kung paano sumikat ang interim advisor ng Sito Clan. Paanong hindi sila magugulat ngayong nalaman nilang si Alvin si Master Darfield? Hindi ako makapaniwala na ikaw talaga. Nagulat si Henry. Kung gayon, sumama ka ba sa mga powerhouse mula sa Sito Clan? Tanong ni Renz. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga katawan ng mga disipulo ng Dark Nether Sect na naging duguan ng mga pulpol sa lupa. Hindi, mag-isa akong dumating. Umiling si Alvin. Mag-isa. Ang mga salita ni Alvin ay muling nagulat kay Wilbur at sa iba pa. Nag-iisa siyang pumasok sa Dark Nether Sect, at nakapatay siya ng napakaraming disipulo. Bukod dito, napatay din niya ang Vice Sect Leader at ang Grand Elder ng Sect. Hindi nila nakitang kakaiba para kay Alvin na napakalakas, siya ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan at isang powerhouse na nirerango sa Heaven Rankang kung tutuusin. Hindi naging mahirap para sa kanya na patayin ang dalawang imminent Saint Stage powerhouses na hindi pa nakapasok sa Saint Stage. Gayunpaman, walang alinlangan na aalertuhan niya ang dalawang powerhouse ng Saint Stage sa paraan ng pagmamalupit niyang pagpatay sa lahat. Nagulat si Wilbur at ang iba pa nang maalala nila ang dalawang powerhouse ng Saint Stage. Si Jack ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya kay Alvin, Young Master, umalis ka na. Kung matuklasan ng Sect Leader at Supreme Elder ng Dark Nether Sect ang nangyari dito, nasa panganib ka. Tumango si Wilbur bilang tanda ng pagsang-ayon at hinimok siya, tama. Sasamantalahin lang namin ang pagkakataon at tatakas sa panahon ng kaguluhan. Kung makakatakas kami, hahanapin ka namin sa kabisera. Bagamat si Sima at ang iba ay nanatiling tahimik, ang bakas ng desperasyon sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Alvin ay nagpahayag na lahat sila ay may parehong iniisip. Gusto nilang lahat na umalis siya sa lalong madaling panahon bago dumating ang dalawang powerhouse ng Saint Stage. Sa oras na iyon, hindi siya makakatakas kahit na gusto niya. Relax. Hindi sila darating. Nakangiting umiling si Alvin bago sinenyasan si Wilbur at ang iba pa na umalis. Umalis tayo sa lugar na ito at muling makasama si Senior Brother. Hinihintay niya tayo sa labas ng estate ng Dark Nether Sect. 1614. Hindi sila darating. Nang marinig ni Wilbur at ng iba pa ang mga salita ni Alvin, sila ay natigilan. Hindi nila alam kung bakit niya nasabi ang mga ganoong salita. Gayunpaman, nang makita nila ang kanyang kumpiyansa na ekspresyon, hindi nila maiwasang magtiwala sa kanya. Bagaman mayroon silang libu-libong katanungan sa kanilang mga puso, hindi sila sabik na nagtanong sa kanya. Sa halip, sumunod sila sa kanya upang umalis sa lugar. Ang natitirang mga alipin sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan nang makita nila si Alvin na inakay si Wilbur at ang iba papalayo. Siya ang pansamantalang tagapayo, Master Darfield, mula sa Sito Clan. Ang isa sa mga alipin ay Bamulong, nalilito. Kanina, nakatayo siya malapit kay Alvin at sa grupo ng mga tao para halos marinig niya ang palitan nina Alvin, Wilbur, at ng iba pa. Mukhang hindi ito walang besang chismis.
Si Master Darfield, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, ay nagtataglay ng lakas ng powerhouse ng Heaven Rankang, sigaw ng isa pang alipin. Firms. Si Master Darfield ay hindi lang isang Heaven Rankings powerhouse. Ang Heaven Rankings powerhouses ay pinaghiwalay sa iba't ibang kategorya. Master Darfield's rank 23rd in the Heaven Rankang. Kung patuloy na umunlad si Alvin, ang kanyang rango ay hindi limitado sa ika-23 pwesto. Si Lady Flare mula sa Driftblaze sect na natalo ni Master Darfield ay malawak na kinikilala bilang isang powerhouse na may lakas upang makapasok sa nangungunang 10 ng Heaven Rankang. Tama. Dapat sapat na malakas si Alvin para makapasok din sa top 10 nanogram 7 Rankang. Nag-uusap ang mga alipin sa isa't isa. Sa kanilang talakayan, ang pangalan ni Alvin ay kasama sa bawat pangungusap. Hindi ako makapaniwala na ang mga alipin na iyon ay may ganoong relasyon kay Master Darfield. Halatang nakapasok si Master Darfield sa Dark Nether sect ngayon dahil sa kanila. Nakakainggit. Mabuti kung magkaroon ako ng ganoong relasyon kay Master Darfield. Tama na. Tumigil ka na sa pangangarap ng gising. Paano magiging kaibigan mo ang isang kasinggaling ni Master Darfield? Nailigtas na sila ni Master Darfield at umalis na. Walang mga tao sa paligid ng Dark Nether sect. Tara na. Kung patuloy tayong mananatili dito, mamamatay lang tayo sa huli. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasalita, ang grupo ng mga alipin ay nagpasya. Isa-isa silang umangat sa langit at tumakas. Mabilis nilang natuklasan na walang mga hadlang sa kanilang pagtakas. Kahit na nakasalubong nila ang mga disipulo ng Dark Nether sect, nakita nilang tumatakas din ang mga disipulo. Sa katunayan, ang mga ekspresyon ng mga alagad sa kanilang pagtakas ay higit na nababalisa kaysa sa grupo ng mga alipin. Anong nangyayari? Ang grupo ng mga alipin ay lubos na nataranta. Hindi nila alam na ang isang alagad ng Dark Nether sect ay agad na pumunta sa silangang bahagi ng ari-arian ng Dark Nether sect upang magulat sa sect leader ng Dark Nether sect nang patayin ni Alvin ang vice sect leader at grand elder ng sect. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na wala na ang sect leader. Bukod dito, natuklasan din niya ang bangkay ng Supreme Elder ng sekta. Matapos sabihin ng disipulo ng Dark Nether sect sa natitirang mga tao ang mga bagay na nakita niya, ito man ay ang matataas na opisyal o ordinaryong mga disipulo ng sekta, lahat sila ay piniling tumakas. Patay na ang Supreme Elder, at wala na ang sect leader. Hindi ba tayo papatayin kung patuloy tayong mananatili dito? Ngayong ang mga pinuno ng Dark Nether sect ay bumagsak mula sa kapangyarihan, natural na nagpasya ang kanilang mga tagasunod na talikuran ang barko. Si Alvin ay, natural, walang alam tungkol dito. Sa sandaling ito, dinadala niya si Wilbur at ang iba pa para makipagkita kay Arwin. Matapos maghintay ng mahabang panahon, hindi pa rin bumabalik si Alvin. Natural lang para kay Arwin na mag-alala. Sa wakas, nang makita niyang bumalik si Alvin kasama si Wilbur at ang iba pa, nagulat siya. Junior brother, ito ay masyado siyang mahusay, tama. Bukod doon, hindi ba napansin ng sect leader ng Dark Nether sect ang kilos ng kanyang junior brother? Sa kanan, pupunta sana ang sect leader ng Dark Nether sect at pipigilan ang kanyang nakababatang kapatid na iligtas ang iba. Maaaring ang sect leader ng Dark Nether sect ay nasa closed door cultivation, na nagbibigay ng pagkakataon kay junior brother na iligtas ang iba. Ito ang tanging conclusion na maaaring makuha ni Arwin. Hindi man lang sumagi sa isip ni Arwin na pinatay ni Alvin ang Supreme Elder ng Dark Nether sect at naging dahilan upang tumakas ang sect leader. Hindi man lang niya inisip ang bagay na iyon dahil parang napaka-imposible para sa kanya. Senior brother, bumalik tayo sa kabisera. Pagkatapos sinenyasan si Arwin, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Pinakilos niya ang kanyang malawak na true energy at ginawa itong invisible energy para ibalik si Wilbur at ang iba pa sa kabisera ng Windfall Nation. Sa paglalakbay, hindi na napigilan ni Arwin ang tanong sa kanyang puso. Tinanong niya, Junior brother, hindi ba nagpakita ang sect leader ng Dark Nether sect? Nang lumabas ang mga salita ni Arwin sa kanyang bibig, nalipat ni Wilbur at ng iba pa ang kanilang atensyon kay Alvin. Na-curious din sila sa bagay na ito.
Dahil may nangyaring kapahamakan sa sekta, dapat na lumitaw ang sect leader ng Dark Nether sect. Gayunpaman, hindi siya nagpakita mula sa simula hanggang sa wakas. May kakaibang nangyayari. Nagkaroon sila ng pakiramdam na maaaring may nangyari na hindi nila alam. Tumakas siya, sagot ni Alvin. Tumakas. Ang mga salita ni Alvin ay ikinagulat ni Arwin, Wilbur, at ang iba pa. Pinatay ko ang Supreme Elder ng Dark Nether sect, at ang sect leader, si Efren, ay tumakas, sabi ni Alvin. Nang maisip niyang tumakas si Efren, hindi niya maiwasang sumimangot. Ang kanyang plano na iligtas ang iba ay halos perpekto. Gayunpaman, ang pagtakas ni Efren ay magdadala ng hindi kilalang mga panganib sa kanya. Ang mga panganib ay maaaring hindi alam ngayon. Gayunpaman, kahit siya ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa sandaling kumalat ang balita ng Devil Seal tablet na nasa kanya. Lalong nabigla si Arwin at ang iba pa nang marinig nilang sinabi ni Alvin na pinatay niya ang Supreme Elder ng Dark Nether sect. Agad na huminto si Arwin. Nang makita ito ni Alvin, tumigil din siya sa paggalaw kasama si Wilbur at ang iba pa. Alvin, nakalusot ka na sa stage ng santo. Tanong ni Henry na nanlalaki ang mga mata. Baliw ka. Tumingin si Renz kay Alvin na parang nakakita lang siya ng multo. Ito ay maliwanag na si Wilbur at ang iba ay nagbahagi ng parehong damdamin. Nagulat na sila sa pag-unlad ni Alvin matapos nilang malaman na siya si Master Darfield, ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan. Hindi nagtagal, ngunit naging sapat na ang lakas ni Alvin para talunin si Lady Flare mula sa Driftblaze sect at nakapasok sa Heaven Rankang. Sa kanilang opinyon, ito ay sapat na kamangha-manghang. Hindi nila akalaing may maririnig pa silang mas nakakamangha. Talagang sinabi ni Alvin na pinatay niya ang Supreme Elder ng Dark Nether sect. Ang lalaking iyon ay isang tunay na powerhouse ng Saint Stage. Bagamat sila ay mga alipin lamang sa Dark Nether sect, matagal na silang nanatili sa sekta. Alam din nila na mayroong dalawang powerhouse ng Saint Stage sa Dark Nether sect. Batay sa mga salita ni Alvin, ang isa sa dalawang powerhouse ng Saint Stage ay namatay, at ang isa ay tumakas. Dati, binanggit ni Alvin na walang sumama sa kanya mula sa Sito clan. Siya ay dumating mag-isa. Sa madaling salita, si Efren, ang sect leader ng Dark Nether sect, ay tumakas dahil kay Alvin. Paanong hindi sila magugulo kapag naiisip nila ito? Junior brother, di ba sabi mo hindi ka pa nakakalusot sa stage ng Saint? Gulat na tanong ni Arwin pagkaraan ng mahabang panahon nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Kasabay nito, inilipat ni Wilbur at ng iba pa ang kanilang mga mata kay Alvin. Lahat sila ay curious sa sagot ni Alvin. Senior brother, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Talagang hindi pa ako nakakalusot sa Saint Stage. Nanatiling kalmado si Alvin sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba. Kung paano ko pinatay ang Supreme Elder ng Dark Nether sect. Gumamit ako ng ilang espesyal na diskarte. Ang sect leader ng Dark Nether sect ay tumakbo na gulat nang makita niya ang espesyal na teknik. Espesyal na teknik? Batay sa mga salita ni Alvin, halatang hindi komportable para sa kanya na ihayag ang espesyal na pamamaraan na ginamit niya. Hindi ka isang powerhouse ng Saint Stage, ngunit nagagawa mong pumatay ng isang powerhouse ng Saint Stage. Junior brother, parang hindi ako makapagsalita. Si Arwin ay emosyonal na bumantong hininga. Anuman, naniwala siya sa mga salita ni Alvin. Nagulat si Arwin kahit na nakilala lang niya si Alvin sa Dow Marshall Saint Land. Isipin kung gaano kagulat si Wilbur at ang iba pa dahil nakilala nila siya noong nasa Cloud Continent sila. Maaaring sabihin ng isang tao na nasaksihan nila ang paglaki ni Alvin, hakbang-hakbang, gamit ang kanilang sariling mga mata. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Alvin ay nasa antas na hindi nila maihahambing. Hindi ako makapaniwala na ang aming Cloud Continent ay talagang gumawa ng isang kakaibang katulad mo, Alvin, isip ni Henry. Sinangayunan siya ni Wilbur at ng iba pa. Tito Flare. Hindi pinag-isipan ni Alvin ang paksang ito. Tumingin siya kay Wilbur at mabilis na iniba ang paksa. Nahanap ko na si Irish. Irish. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, hindi lang si Wilbur ang nakatingin kay Alvin na may mga mata na puno ng emosyon.
Sabay-sabay ding lumingon sa kanya sina Arwin, Sima, at ang iba pa. Pamilyar si Arwin kay Wilbur dahil hiniling sa kanya ni Alvin na ipadala ang kanyang mga tao upang hanapin siya. Katulad ng kanyang junior brother, ang babaeng ito ay nagmula rin sa Cloud Continent, at siya ay anak ni Wilbur. Natural, alam ni Sima at ng iba pa kung sino si Wilbur. Hindi bababasa, pagkatapos makilala si Wilbur, hindi na sila estranghero kay Wilbur. Alam nila na siya ay anak ni Wilbur, at mayroong ilang uri ng hindi maliwanag na relasyon sa pagitan niya at ni Alvin. Si Arwin at ang iba pa ay masaya para kay Wilbur nang malaman nila na natagpuan ni Alvin si Wilbur. Congratulations, Kuya Flair. Si Sima ang unang bumati kay Wilbur. Itinuring nila ang isa't isa bilang magkapatid pagkatapos ng ilang taon na magkasama. Congratulations, Uncle Flair. Binati rin ni Henry at ng Niger twin si Wilbur. Miss Irish. Hindi lang kilala ni Jack at Gold Thug si Wilbur, ngunit matagal din silang nakasama niya. Agad na nagningning ang kanilang mga mata nang malaman nilang natagpuan siya ng kanilang young master. T. Irish. Nasaan na siya? Nasa Sito clan ba siya? Tinitigan ni Wilbur si Alvin na may nagbabagang tingin. Bumilis na rin ang kanyang paghinga. Hindi. Umiling si Alvin. Hindi. Kumunat ang noo ni Wilbur. Tumanggaw si Alvin. Ito ay dahil pinagbawalan siya ng amo ni Irish na umalis sa kanyang sekta. Sa kasalukuyan, nasa kanyang sekta pa rin. Pagkatapos naming bumalik sa Sito clan, dadalhin kita sa Irish. 1615. Ang amo ni Irish. Natigilan si Wilbur nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang anak pagkatapos nitong dumating sa Dow Marshall Saint Land. Dahil dito, hindi niya alam na may master ang anak niya rito. Uncle Flair, bagamat matagal na kayong nasa Dark Nether sect, sigurado akong nakarinig na kayo ng mga kwento mula sa Windfall Nation, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Wilbur. Oo. Tumanggaw si Wilbur. Dahil alam ninyong lahat na ako ang interim advisor ng Sito clan, sigurado akong alam nyo kung paano ako sumikat sa Windfall Nation, di ba? Tanong muli ni Alvin. Naging tanyag ka dahil pinagaling mo ang Great Young Master ng Sito clan at natalo ang Lady Flair na iyon mula sa Driftblaze sect, sabi ni Renz bago makasagot si Wilbur. Eksakto. Tumanggaw si Alvin bago muling nagtanong, kung gayon, narinig mo na ba ang tungkol kay Lady Flair mula sa Driftblaze sect? Siyempre naman. Nagningning ang mga mata ni Renz. Henyo rin si Lady Flair. Ilang taon lang daw siya lumabas sa Driftblaze sect. Isang taon na ang nakalipas, nakapasok siya sa Heaven Rankang. At saka, siya rin ang pinakabatang henyo ng Marshall daw sa Heaven Rankang ng Southern Ridge Yuan Mansion. Babae siya sa itaas niyan. Rankang. Hindi lang siya naging masikat sa Windfall Nation, ngunit ang kanyang katanyagan ay kumalat pa sa Southern Ridge Yuan Mansion pagkaraan ng 6 na buwan, natalo siya sa iyo, akala ng lahat ay makapasok siya sa top 10 sa Heaven Rankang ang Heaven Rankang na naman. Nang marating ni Renz ang dulo ng kanyang pangungusap, emosyonal siyang napabuntong hininga. Alvin boy, huwag mong sabihin sa akin na si Lady Flair mula sa Driftblaze sect ay. Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Wilbur nang makita niya kung paano sinasadya ni Alvin na itaas si Lady Flair mula sa Driftblaze sect. Gayunpaman, naisip niya na ito ay napakabuti upang maging totoo. Kaya naman hindi niya nakumpleto ang kanyang pangungusap. Uncle Flair, parang nagawa mong pagsamasamahin ang mga puzzle. Mahuhulaan ni Alvin ang iniisip ni Wilbur nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngumiti siya. Tama. Si Lady Flair mula sa Driftblaze sect ay anak mo, Irish. Boom! Nang marinig ni Wilbur, Arwin, at ang iba pa ang mga salita ni Alvin, para silang tinamaan ng kidlat. Matagal silang natigilan bago sila tuluyang nanambalik sa kanilang katinoan. Si Irish talaga. Ang mga mata ni Wilbur ay maliwanag, at ang kanyang mukha ay puno ng maraming emosyon. Nagsimula pang manginig ang kanyang katawan. Si Lady Flair ng Driftblaze sect ay si Wilbur. Si Arwin, Sima, Henry, at ang Niger twins ay nataranta.
Lahat sila ay nakarinig na tungkol kay Lady Flare dati, at alam nila kung anong klaseng tao siya. Kung hindi dahil kay Alvin, tiyak na si Lady Flare ang pinakakahanga-hangang tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Bagamat siya ay natalo ni Alvin, siya ay kamangha-mangha pa rin gaya ng dati. Siya ay nahulog lamang sa pangalawang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Ang batang babaeng powerhouse na iyon ay talagang anak ni Wilbur na matagal na niyang hinahanap. Paanong hindi sila magugulat dito? Samantala, nagkatinginan sina Jack at Goldtog sa gulat. Si Lady Flare ay si Miss Irish. Hindi sila estranghero kay Wilbur. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanilang isipan na pagkaraan ng ilang taon, ang magandang babae na labis na nagmamahal sa kanilang young master, o master, ay marami ng magagawa. Ang kanyang mga nagawa ay bahagyang mas mababa kaysa kay Alvin. Hindi nagulat si Alvin sa reaksyon ng grupo ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, maging siya ay nabigla nang matuklasan niya na si Lady Flare ng Drift Blaze sect ay si Irish. Wilbur, binabati kita. Nabawi muna ni Arwin ang kanyang katinoan at binati si Wilbur. Sa wakas ay nanumbalik din si Sima at ang iba pa at sunod-sunod na binati si Wilbur. May naiinggit pa nga si Sima sa kanyang mukha nang sabihin niyang, Kuya Flare, sigurado akong wala kang pinagsisisihan sa buhay mo sa pagkakaroon ng napakahusay na anak na babae. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Wilbur. Gayunpaman, hindi siya natuwa gaya ng inaasahan ng iba sa kanya. Ilang taon pa lang, ngunit ang cultivation base ni Irish ay tumaas ng husto. Sigurado akong nahirapan siya sa loob ng ilang taon na ito, sabi ni Wilbur. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Gaya nga ng kasabihan, kung gusto ng isa na maging pinakamahusay, kailangan niyang magdusa para dito. Naniniwala si Wilbur na ang kanyang anak na babae ay tiyak na dumanas ng maraming paghihirap upang makamit ang napakarami. Dahil dito, kumikirot ang kanyang puso para sa kanya. Kung maaari, umaasa siyang ang kanyang anak na babae ay mabubuhay ng walang pakialam. Gusto lang niyang maging masaya ang kanyang anak, hindi niya kailangang maging makapangyarihan. Ito ay taos-pusong pag-iisip ng isang ama. Bumalik muna tayo sa kabisera. Nakikita ni Alvin kung gaano kadesperadong gustong makita ni Wilbur si Wilbur nang makita niya ang isang bakas ng pananibik sa kanyang mga mata. Agad niyang sinenyasan si Arwin bago niya dinala si Wilbur at ang iba papabalik sa kabisera sa bilis ng kidlat. Samantala, kumalat ang nakakagulat na balita mula sa ari-arian ng Dark Nether Sect. Sa dalawang powerhouse ng Saint Stage sa Dark Nether Sect, ang isa, ang Supreme Elder, ay napatay, at ang isa, ang Sect Leader, ay nawala. Bukod dito, maraming matataas na opisyal at alagad ang namatay na rin. Bukod pa riyan, ang mga natitirang matataas na opisyal at mga alagad ay umalis sa sekta sa takot na magdala ng kapahamakan sa kanilang sarili kung sila ay patuloy na mananatili sa sekta. Ang isang ikapitong rate na puwersa ay nawasak ng ganoon. Ang mas nakakagulat ay walang nang-ahas na kontrolin ang 7th rate na Saintstone Reserve sa ngayon kahit na ang ari-arian ng Dark Nether Sect ay ganap na desyerto. Ito ay dahil hindi nila alam kung masasaktan nila ang powerhouse na halos sumire sa buong Dark Nether Sect. Ang Dark Nether Sect ay nawala ng ganoon na lang. Bagaman ang Dark Nether Sect ay maaaring ang pinakamahinang puwersang pang-7 antas sa Windfall Nation, at hindi ito malapit na maihambing sa isang puwersang pang-6 na antas, isa pa rin itong puwersang ika-7 antas. Bukod dito, ang sekta ay mayroon pang ang dalawang powerhouse ng Saint Stage. Hindi ako makapaniwala na halos ganap itong nawasak sa loob lamang ng isang araw. Sino ba talaga ang nasaktan ng Dark Nether Sect? May nasaktan ba silang sekta? Maraming tao na naninirahan sa lugar na malapit sa Dark Nether Sect ang nagchichismisan sa isa't isa. Lahat sila ay curious kung sino o aling sekta ang sinakta ng Dark Nether Sect. Hindi nagtagal, isa pang balita ang nagsimulang kumalat. Noong araw na pinatay ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect at nawala ang Sect Leader, nasaksihan ng mga taong inalipin ng Dark Nether Sect ang pagpapakita ni Master Darfield, ang pansamantalang advisor ng Sito Clan, sa sekta.
Hindi lang iyon, nasaksihan din nila ang pagpatay niya sa isang vice sect leader, isang grand elder, at maraming disipulo ng Dark Nether sect. Maaaring ang Sito clan ang nasa likod nito. Di dapat nga. Nagtataka ako kung paano nasaktan ng Dark Nether sect ang Sito clan hanggang sa puntong napilitan ang Sito clan na sirain ang sekta. Bagamat pareho silang 7 puwersa, madali para sa Sito clan na lipulin ang Dark Nether sect. Gaano katawa-tawa iyon? Firms. Ang Dark Nether sect ay ang pinakamahinang puwersang pang-7 antas sa ating Windfall Nation, paano sila may kukumpara sa Sito clan? Ang Sito clan ay isa sa mga nangungunang 7th rate na puwersa sa Windfall Nation. Bukod dito, mayroon pa silang malapit na relasyon sa Imperial Family. Ang Dark Nether sect ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa Sito clan. Ang chismis ng Sito clan na paksay ng Dark Nether sect ay nagsimulang kumalat ng higit pa. Ito ay dahil sa pagkakita kay Alvin, ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan, sa Dark Nether sect noong araw na nawasak ang sekta. Bukod dito, nakita siyang pumapatay ng maraming tao mula sa sekta. Gayunpaman, ang bilis ni na Alvin at Arwin sa kanilang paglalakbay pabalik sa kabisera ay mas mabilis pa kaysa sa bilis ng pagkalat ng balita. Naglalakbay sila ng napakabilis dahil alam nila kung gaano kasabik si Wilbur na makita ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa kabisera ng Windfall Nation. Pagdating nila sa kabisera ng Windfall Nation, dinala agad sila ni Alvin sa Sito clan. Master Darfield. Ang ilang gwardya mula sa Sito clan ay yumuko upang ipahayag ang kanilang paggalang nang makita nila si Alvin. Hindi sila nang ahas na magpakalma. Anong biro? Maging ang clan leader at great young master ng Sito clan ay gumagalang sa tuwing nakikita nila ang binata na naka-purple. Paano sila kumilos nang walang ingat sa harap ng taong ito? Sige. Ngumiti si Alvin sa ilang bantay ng Sito clan at tumango bago niya dinala sina Arwin, Wilbur, Sima, at ang iba pa sa Sito clan. Kahit na ang mga bantay ng Sito clan ay hindi pamilyar sa mga taong dinala ni Alvin, hindi sila nang ahas na pigilan siya dahil alam nila kung gaano siya kalakas. Bukod dito, kahit na hindi nasaktan si Alvin, hindi pa rin sila nang ahas na kumilos ng walang ingat bilang konsiderasyon sa leader ng clan at ng dakilang young master. Kung pipigilan nila siya, marahil, maaaring kailanganin nilang mag-impake at umalis, pinaalis mula sa Sito clan, kung ang balita tungkol dito ay nakarating sa pandinig ng kanilang clan leader at great young master. Ngumiti talaga sa amin si Master Darfield kanina. How friendly of him. Ang isa sa mga bantay ng Sito clan ay nag-isip, noon, ang kaibigan ng second young master na malinaw na mas mababa kay Master Darfield sa mga tuntunin ng posisyon at cultivation base ay kumilos ng mayabang sa harap namin. Para bang nakatingin siya sa mga alipin kapag tumingin siya sa amin. Napakalaking pagkakaiba ng 2 taong iyon. Nandoon ako noon. Marahil, ito ay tulad ng kasabihang, ang mga pangit ang gumagawa ng gulo. Tumikim ang isa pang gwardya. Haha. Napakatotoo. Kung tungkol sa hitsura, ang kaibigan ni second young master ay talagang mas mababa kaysa kay Master Darfield. Tumawa ng malakas ang iilang gwardya. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa huli, mayroong isang bantay na nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang sinabi niya sa ilang iba pang mga gwardya, mga kapatid, bigla kong naramdaman na ang aking cultivation base ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay, at kailangan kong pumasok sa closed-door cultivation. Aalis na ako ngayon, at babayaran ko kayong lahat sa susunod. Sige na. Tumango ang iilang gwardya. Hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa bagay na ito dahil nakatagpo na sila ng mga bagay na tulad nito noon. 1616. Matapos mag-leave mula sa kanyang tungkulin, ang bantay ng Sito clan ay hindi nagtanim pagkatapos niyang pumasok sa estate ng Sito clan. Ang kanyang destinasyon ay isa sa mga panloob na mansyon. Upang maging mas tumpak, ang kanyang destinasyon ay ang malaking patio sa loob ng Second Master, ang panloob na mansyon ni Marges. Ang bantay ng Sito clan ay binigyan ng pasukan upang makilala si Marges pagkatapos niyang ibigay ang kanyang pangalan. Second Master. Sa isang sulyap lang, kinilala ni Marges ang gwardya bilang isang taong inayos niyang magbabantay sa malaking pasukan ng Sito clan.
Agad niyang tinanong, ano? Anong nangyayari? Ang lalaking ito na inayos niyang magbantay sa pintuan ay magsusumbong sa kanya tungkol sa mga taong papasok at palabas sa malaking pasukan ng Sito Clan. Second Master, nakabalik na si Master Darfield, sabi ng guard. Kababalik lang niya. Kumunat ang noo ni Marges. Alam na niya na umalis si Alvin sa Sito Clan bago pa man may nangyari sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera. Sa katunayan, pinaghihinalaan niyang si Alvin ang dahilan ng kaguluhan sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera dahil taglay niya ang lakas para makapasok sa top 10 nanogram 7 rankang. Gayunpaman, nang maisip niya si Seth, ang taong namamahala sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera, ibinasura niya ang pag-iisip dahil sa pakiramdam niya ay walang kapantay si Alvin para sa kanya. Oo. Tumango ang gwardya bago sinabing, nagdala pa siya pabalik ng 8 tao. 8 tao. Kumunat ang noo ni Marges. Sino sila? Wala akong ideya. Umiling ang gwardya. Sige, naiintindihan ko. Baka umalis ka na, sagot ni Marges sabay wave ng kanyang kamay. Pagkaalis ng gwardya, lalong lumalim ang pagsimangot ni Marges. Naging seryoso na rin ang ekspresyon niya. Saan nanggaling si Alvin? Tila siya ay lumitaw ng wala saan sa Windfall Nation at sinira ang aking plano. Tinukoy ng plano na binanggit niya ang panahong muntik na niyang mapatay si Hyder. Natural, hindi nag-iisa ang kanyang anak sa pagpaplano noon. Siya ang tunay na utak sa likod ng ideya. Ang balita ng pagbabalik ni Alvin sa lalong madaling panahon ay nakarating kay Warwick, ang leader ng angkan ng Sito Clan, at si Hyder, ang dakilang young master ng Sito Clan. Pareho silang lumabas para batiin si Alvin ng sabay. Leader ng clan, young master Hyder. Nang makita ni Alvin sina Warwick at Hyder, ngumiti siya at binati sila bago niya ipinakilala si Arwin at ang iba pa sa kanila. Master Arwin. Palakaibigan sila kay Arwin dahil matagal na nilang narinig ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi nila nakalimutan si Wilbur at ang iba pa dahil lahat sila ay mabuting kaibigan ni Alvin. Di nagtagal, personal na inayos ng Warwick ang tirahan para kay Arwin at sa iba pa sa paligid ng tirahan ni Hyder. Ang kaayusan na ito, walang alinlangan, ay ginawa para sa kaginhawahan ni Alvin at ng iba pa upang hindi na sila maglakbay ng malayo para magkita-kita. Matapos pag-usapan ng tungkol sa mga akomodasyon, tumingin si Alvin kay Wilbur. Uncle Flair, magpahinga ka na ngayon. Aalis muna tayo sa Drift Blaze Sect bukas ng umaga. Sige. Bagamat nakaramdam ng pagkabalisa si Wilbur, hindi siya nagmamadali. Tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon bago siya bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Pagkatapos magpaalam kay Arwin at sa iba pa, umalis si Alvin kasama si Warwick at ang kanyang anak at bumalik sa malaking patio ng Hyder. Master Darfield, iniligtas mo silang lahat ng mag-isa. Si Hyder ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Master Darfield, hindi mo nakatagpo ang sect leader at supreme elder ng Dark Nether Sect noong nandoon ka, tama ba? Tanong ni Warwick. Kilalang-kilala niya ang Dark Nether Sect. Kung tutuusin, matagal na niyang gustong lipulin ang sekta. Gayunpaman, nang maalala niya ang relasyon sa pagitan ng Dark Nether Sect at ng paksayon ni Marges, nag-alala siya na ang paksayon ni Marges ay mapipilitang gumawa ng mga desperadong hakbang kung siya ay padalos-dalos na kumilos sa Dark Nether Sect. Baka magsanib puwersa pa sila sa dalawang powerhouse ng Saint Stage mula sa Dark Nether Sect para labanan siya at ang kanyang mga tao. Kung talagang nagsanib puwersa sila, hindi magiging katapat nila ang kanyang paksayon. Sa oras na iyon, kahit namamagitin ang ninuno ng Sito Clan, ang kanyang paksayon ay lubos na masasaktan, at halos imposible para sa kanila na makipaglaban sa paksayon ni Marges. Bilang ninuno ng Sito Clan, bilang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng angkan sa kabuuan, hindi niya sisisihin si Marges at ang kanyang mga tao kahit alam niyang sila ang mali. Ang Dao Martial Saint Land ay sumunod sa batas ng gubat kung saan ang mahina ay biktima ng malakas. Ito ay ang kaligtasan ng buhay ng fittest. Dahil dito, hindi niya nagawang tulungan si Alvin kahit na gusto niya. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang mga tao dahil maaaring magresulta ito sa pagkalugi.
Ang katotohanan na nagawa ni Alvin na iligtas ang lahat ng kanyang mga kaibigan gamit ang kanyang sariling lakas ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Nakasalubong ko sila. Tumango si Alvin. Ginawa mo. Nang marinig ito ni Warwick at ng kanyang anak na si Hyder, agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Tapos. Ang kataas-taasang elder ng Dark Nether Sect ay patay na. Para naman sa sect leader ng Dark Nether Sect, tumakas na siya. Wala na ang Dark Nether Sect maliban sa pangalan, sagot ni Alvin sa bilis na hindi mabilis o mabagal. Nagsalita siya ng casual na para bang may pinag-uusapan siyang hindi gaanong mahalaga. Ano? Ang mga salita ni Alvin ay nagulat kay Warwick at sa kanyang anak. Pareho silang tumingin kay Alvin upang sukatin ang kanyang ekspresyon, ngunit mayroon lamang siyang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Parang hindi siya nagsisinungaling. Young Master Hyder, di ba sabi ko baka bigyan kita ng surpresa bago ako umalis? Nakangiti si Alvin habang nakatingin sa Hyder. Isang sorpresa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Hyder ang araw na sinabi ni Alvin na hindi niya kailangan ang kanilang tulong. Bago siya umalis sa Sito Clan, sinabi niya na bibigyan niya sila ng sorpresa. Gayunpaman, naisip niya na ang sorpresang binanggit ni Alvin ay ang pagpatay niya sa Vice Sect leaders ng Dark Nether Sect sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niyang si Alvin ay gumawa ng isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin bago ito. Ang Supreme Elder ng Dark Nether Sect ay patay na, ang Sect Leader ay tumakas, at ang sekta ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Mukhang may nakakatakot na puwersa na sumusuporta kay Master Darfield, naisip ni Hyder sa kanyang sarili, maaaring ang mga powerhouse ng Driftblaze Sect ang gumawa nito. Nang maalala niya ang malapit na relasyon ni Alvin at Lady Flare mula sa Driftblaze Sect, kasama ang katotohanan na si Lady Flare ay ang sect leader ng paboritong disipulo ng Driftblaze Sect, napunta siya sa ganitong conclusion sa huli. Ibinahagi din ng Warwick ang parehong mga saloobin tulad ng Hyder. Ang Dark Nether Sect ay nullipol na. Sa sandaling naisip niya ito, napuno siya ng kagalakan. May bakas din ng pananabik sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Salamat, Master Darfield. Si Warwick, ang clan leader ng Sito Clan, ay talagang yumuko upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Kung kumalat ang balita, ilang tao ang magugulat dito. Yumuko rin si Hyder upang ipahayag din ang kanyang pasasalamat. Natural, hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Warwick at ng kanyang anak. Tumingin si Alvin kay Warwick habang sinabi niya, leader ng clan, pansamantalang mananatili sa Sito Clan ang aking nakatatandang kapatid at mga kaibigan ko. Ikaw. Bago natapos ni Alvin ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Warwick. Same time at taos pusong sinabi niya, Master Darfield, Master Arwin, at ang iyong mga kaibigan ay maaaring manatili sa Sito Clan hanggat gusto nila. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga salita na sila ay tretuhin bilang mga panauhin ng karangalan, at ipapadama namin sa kanila ang tahanan. Maraming salamat, Clan Leader Sito. Mabilis na ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Nambobola mo ako, Master Darfield. Ngumiti si Warwick. Ikaw ang interim advisor ng Sito Clan natin. Natural lang sa akin na gawin ito. Master Darfield. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Hyder na parang may naalala. Narinig ko ang usapan niyo ni Mr. Flare kanina. Pupunta ka ba sa Driftblaze Sect kasama niya bukas? Oo. Tumango si Alvin. Master Darfield. Sa sandaling ito, bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Warwick. May isang bagay na hindi mo alam. Sa panahong wala ka, nagkakagulo ang paksayon ni Marges. Mabuti naman dati dahil hindi nila alam ang iyong kinaroroonan. Gayunpaman, sigurado akong natanggap na nila ang balita ngayong nakabalik ka na. Natatakot ako na baka kumilos sila kapag aalis ka bukas, sabi ni Warwick sa kanyang pag-aalala. Tama iyan. Tumango si Hyder. Kahit nasundin ni Lolo Harrison ang inyong dalawa, hindi pa rin ito magiging ganap na ligtas. Batay sa aming espekulasyon, malamang na iniisip ni Marges na ikaw ang may pananagutan sa pagkamatay ng dalawang Vice Sect leaders ng Dark Nether Sect sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera.
Kung patuloy mong guluhin ang kanyang mga plano ng paulit-ulit, tiyak na hindi niya hahayaan ang pagkakataon. Iyon lang ba? Umiling si Alvin at ngumiti na para bang wala siyang pakialam dito. Nang makita ni Warwick na si Alvin ay hindi masyadong nababahala tungkol sa bagay na ito, huminga siya ng malalim bago sinabing, Master Darfield, hindi ito isang maliit na bagay. Si Margus ay isang mabagsik at ambisyosong tao. Galit na galit siya sa iyo mula nang iligtas mo ang buhay ni Hyder. Tungkol sa Dark Nether Sect, tiyak na hindi siya pupunta, ngunit tiyak na hindi ka pupunta. Ngumiti ng pilit si Warwick. Kahit nasundan ka ni Elder Harrison bukas, hindi garantisado ang iyong kaligtasan. May posibilidad na ang Margus ay personal na gumawa ng hakbang kasama ang isa pang Supreme Elder ng Sito Clan. Hindi mapipigilan ni Elder Harrison ang dalawang powerhouse ng Saint Stage ng sabay-sabay. Gayunpaman, kung pipilitin mong pumunta, sasamahan ka namin ni Elder Harrison sa biyahe. Clan Leader Sito, salamat sa iyong mabuting hangarin, ngunit hindi na kailangan iyon. Umiling si Alvin. Isang confident na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Hanggat tulungan mo akong ipalaganap ang tungkol sa layunin ng pagbisita natin sa Driftblaze Sect, hindi maglalakas loob si Margus na kumilos sa amin kahit na dumami pa ng 10 ang kanyang tapang. Layunin. Anong layunin? Hindi naiwasang magtanong ni Warwick. Tila siya ay nililigawan ng kumpiyansa ni Alvin. Nagtataka rin si Hyder kay Alvin. Ang Uncle Flare kung iyon ay walang iba kundi ang ama ni Lady Flare ng Driftblaze Sect. Sabihin mo sa akin, kung lumaganap ang layunin ko sa pagbisita sa Driftblaze Sect, maglalakas loob pa ba si Margus na kumilos ng walang ingat? Ngumiti si Alvin. Nang ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa Warwick at sa tenga ng kanyang anak, para bang may sumabog na bomba. Nanimbalik lamang sila pagkatapos ng mahabang panahon. Si Mr. Flare talaga ang ama ni Lady Flare. Laking gulat ni Hyder na kasing laki ng mga platito ang kanyang mga mata. 1617. Natigilan sina Warwick at Hyder nang malaman nila si Mr. Flare, Wilbur, na dinala ni Alvin sa Sito Clan ay ama ni Lady Flare ng Driftblaze Sect. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang isang mukhang ordinaryong tao na ang cultivation base ay nakalusot sa mortal shedding stage ay ang ama ni Lady Flare na ang pangalan ay kumalat sa malayo at malawak na Windfall Nation. Sino si Lady Flare? Dati, siya ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Nang lumitaw si Master Darfield ay natalo siya nito. Bukod sa pagkakaroon ng napakataas na likas na talento sa martial Dao, ang kanyang pagkakakilanlan ay nagdulot din ng inggit. Siya ang direktang disipulo ng sect leader ng Driftblaze Sect, isang 7th rate na puwersa. Bukod dito, siya rin ang paboritong disipulo ng sect leader. Alam ng lahat sa Windfall Nation na itinuring ng sect leader ng Driftblaze Sect si Lady Flare na parang sarili niyang anak. Sa Windfall Nation, alam ng lahat na ang nakakasakit kay Lady Flare ay katumbas ng pananakit sa sect leader ng Driftblaze Sect. Sino ang sect leader ng Driftblaze Sect? Siya ay isang taong kahit ang Imperial Family of Windfall Nation ay hindi nang ahas na masaktan. Nagtataglay siya ng malaking puwersang nagpapapigil sa Windfall Nation. Kung ganoon, hindi mo na kailangang mag-alala kung gagawin ka ni Margus. Tumango si Warwick. Alam niya na kapag nalaman ni Margus na dadalhin ni Alvin ang ama ni Lady Flare para bisitahin siya sa Driftblaze Sect, hindi siya gagawa ng hakbang kahit gaano siya katapang. Marahil, maaaring matagumpay niyang magawa ang kanyang paglipat. Gayunpaman, kung may nangyari kay Alvin o Wilbur, tiyak na sasabog sa galit si Lady Flare. Sa oras na iyon, kahit na ang sect leader ng Driftblaze Sect ay hindi maghiganti kay Alvin, ipaghihiganti pa rin niya si Wilbur dahil siya ang biological na ama ng kanyang paboritong direktang disipulo. Ang pagpatay kay Wilbur ay katumbas ng pagsampal sa kanya. Kahit na walang ebidensya na magpapatunay na si Margus ang may kasalanan, hindi pa rin siya pakakawalan ng sect leader ng Driftblaze Sect dahil siya ang may motibo. Hindi hahayaan ng sect leader na umalis ang sinumang may motibo na patayin sina Alvin at Wilbur dahil kailangan niyang bigyan ng kasiya siyang paliwanag ang kanyang paboritong direktang disipulo. Hindi ako makapaniwala na si Mr. Flare ang ama ni Lady Flare. Medyo naging impolite ako kanina.
Napabuntong hininga si Hyder. Walang pakialam si Uncle Flair sa mga bagay na ito. Umiling si Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Warwick at sa kanyang anak bago siya bumalik sa kanyang silid. Pagkabalik niya sa kanyang silid, sinasadya ni Warwick at ng kanyang anak ang balita tungkol sa pagbisita ni Mr. Flair, ama ni Lady Flair, sa Sito clan. Bukod dito, nalaman din ng lahat na sasamahan ni Master Darfield si Mr. Flair sa Drift Blaze Sect bukas para hanapin si Lady Flair. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod sa looban ng Marges. Second Master, sa pagkakaalam ko, hindi susunod si Harrison kay Alvin sa Drift Blaze Sect bukas. Ang figurang sumugod ay isang elder ng Sito clan. Oh! Nang marinig ni Marges ang mga salita ng elder ng Sito clan, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Kung ganoon, sa wakas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na maalis si Alvin. Kinasusuklaman niya si Alvin na paulit-ulit na ginulo ang kanyang mga plano. Galit na galit siya dito kaya gusto niya itong crush. Ngayong binigyan siya ng pagkakataong patayin si Alvin, walang paraan na palampasin niya ang pagkakataong ito. Gayunpaman, bakit hindi siya sinusundan ng Harrison? Maya-maya pa, sumimangot si Marges. Pakiramdam niya ay may mali. Sa totoo lang, hindi siya natatakot kahit na sinamahan ng Harrison si Alvin dahil nag-iisa lang itong Harrison. Ang kailangan lang niyang gawin ay isama ang isa pang Supreme Elder ng Sito clan na pantay-pantay sa Harrison kasama niya. Imposible para sa Harrison na labanan ang dalawang powerhouse ng Saint Stage ng sabay-sabay. Tiyak na may kinalaman ito sa layunin ng pag-alis ni Alvin bukas, sabi ng Elder ng Sito clan na dumating upang hanapin si Marges. Ayon sa narinig kong balita, sasamahan ni Alvin ang ama ni Lady Flair sa Drift Blaze Sect bukas para bisitahin. Ang ama ni Lady Flair mula sa Drift Blaze Sect. Naging seryoso ang ekspresyon ni Marges. Ano ba talaga ang nangyayari? Narinig kong dinala ni Alvin ang ilang tao sa Sito clan ngayon. Ang isa sa kanila ay ang ama ni Lady Flair, sabi ng elder ng Sito clan, gayunpaman, pinaghihinalaan ko na malamang na peke siya. Si Lady Flair ay sikat na sikat sa Windfall Nation, ngunit wala kaming narinig tungkol sa kanyang ama. Sabihin mo sa akin, narinig mo na ba ang tungkol sa malapit na relasyon ni na Lady Flair at Alvin? Malamig na sumangot si Marges. Nang marinig ito ng elder ng Sito clan, natahimik siya kaagad. Sa kasalukuyan, ang balita ng malapit na relasyon sa pagitan ng interim advisor na si Alvin ng Sito clan at Lady Flair ng Drift Blaze Sect ay kumalat na sa lahat ng dako sa Windfall Nation. Maraming tao ang nagsabing sila ay isang gininto ang mag-asawa at na sila ay isang tugma na ginawa sa langit dahil pareho silang mga powerhouse na nakatayo sa tuktok sa mga nakababatang henerasyon ng Windfall Nation. Para silang mga idolo sa Windfall Nation. Hindi katakataka na hindi pinayagan ni Warwick si Harrison na sundan siya. Ang lumabas, naroon ang ama ni Lady Flair, sabi ni Marges na may seryosong ekspresyon. Noong una, naisip niya na ito ay isang gininto ang pagkakataon. Sa kabutihang palad, natuklasan niya na ito ay isang bitag. Isang bitag na hindi niya pinangarap na tumalon. Kung si Alvin lang mag-isa, okay lang. Bagamat may malapit na relasyon si Alvin kay Lady Flair, hindi sapat para sa sect leader ng Drift Blaze Sect na personal na gumawa ng hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon ni na Alvin at Lady Flair ay malabo. Hindi nila na-verify ang status ng kanilang relasyon. Kahit na si Lady Flair ay ang sect leader ng Drift Blaze Sect, ang paboritong disipulo ni Yuna, magiging mahirap para kay Yuna na ipaghiganti siya kung isasaalang-alang ang kanyang katayuan at posisyon. Ang isang patay na tao ay parang isang lampara na napatay. Siguradong hindi maghihiganti si Yuna para sa isang taong halos hindi niya kilala. Gayunpaman, iba ang ama ni Lady Flair. Siya ang biolohikal na ama ni Lady Flair. Kung siya ay namatay, pabayaan si Lady Flair na sisubog sa galit kahit si Yuna ay hindi tatayo sa gilid at manunood. Kahit na walang ginawa si Yuna, maaaring tawagin pa siya ng mga tagalabas na walang puso dahil sa walang pakialam sa pagkamatay ng ama ng kanyang paboritong disipulo. Sa tingin ko siya ay isang impersonator. Ang matanda ng Sito clan ay nananatili sa kanyang opinyon.
Kahit na talagang impersonator siya, sinasabi mo bang dapat tayong magsapalaran? Paano kung siya nga ang ama niya? Sa oras na iyon, sa tingin mo ba tatabi si Yuna at manunood ng walang ginagawa? Malamig na ngumiti si Marges. Hanggat ang lahat ay isinasagawa ng walang kamali-mali, kahit si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect, ay walang magagawa sa amin, sabi ng elder ng Sito clan. Sa tingin mo ba si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze sect, ay mangungulekta ng ebidensya kung gusto niyang pumatay ng tao? Ngumuso si Marges. Bagamat alam ni Marges na aalis si Alvin bukas sa Sito clan, at ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya na kumilos, hindi siya nang ahas na gawin ang lahat. Natatakot siya sa mga kahihinatnan ng pagkakasala sa sect leader ng Drift Blaze sect. Naisip din niya kung kaya niyang patayin si Alvin nang hindi sinasaktan ng mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng pag-iisip ng higit pa tungkol dito, naramdaman niyang halos imposible itong gawin. Dahil dito, napapanood na lamang niya si Alvin na umalis sa Sito clan at sa kabisera sa isang marangal na paraan. Wala siyang lakas ng loob na kumilos. Tila si Alvin at Wilbur lamang ang umalis sa kabisera ng Windfall Nation. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Alvin ang mga taong ipinadala ni Warwick upang protektahan sila sa dilim. Hindi niya tinanggihan ang mabuting hangarin ni Warwick dahil pakiramdam niya ay maaaring makatagpo sila ng ilang tao na minamaliit sila sa kanilang paglalakbay. Dahil kasama niya ang mga tao ng Warwick, hindi niya kailangang mag-alala na maabala siya. Sa paglalakbay, hindi maitago ni Wilbur ang pananibik sa kanyang mga mata. Sa wakas ay makikita na niya ang kanyang anak na ilang taon na niyang hindi nakita. Si Wilbur ang kanyang nag-iisang anak na babae, at siya ang liwanag ng kanyang buhay. Nang malaman niya na si Wilbur ay ligtas at maayos, ang kanyang puso na nasa kaguluhan nitong mga nakaraang taon ay sa wakas ay kumalma. Sumakit ang kanyang puso, ngunit gumaan din ang pakiramdam niya nang malaman niya ang tungkol sa nagawa ni Wilbur. Uncle Flare, ang Drift Blaze sect ay hindi masyadong malayo. Sa bilis ko, makakarating tayo sa tanghali, nakangiting sabi ni Alvin kay Wilbur. Nakita ni Alvin ang pananabik sa mga mata ni Wilbur. Naiintindihan niya ng buo ang kanyang nararamdaman. Sigurado akong matutuwa si Irish kapag nakita kanya, Uncle Flare. Nang maisip ito ni Alvin, nakaramdam din siya ng saya para kay Wilbur. Samantala, sa Imperial Palace ng Windfall Nation, dalawang figure ang makikitang dahan-daang lumalabas sa gilid ng palasyo ng isang napakagandang palasyo. Ang figure sa nangunguna ay isang malayong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang figurang sumusunod sa likuran niya ay isang matandang lalaki. Awkward ang kilos ng matanda na parang kinakabahan. Biglang bumukas ang bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang pakialam na nagtanong, ang dahilan kung bakit ka bumalik sa kabisera ay upang gamitin ang pangakong ibinigay sa iyo ng 4th Imperial Highness. Oo, magalang na sagot ng matanda. Hindi siya naglakas loob na maging walang pakundangan sa harap ng medyo may edad na lalaki. Tandaan, kung papayag ang 4th Imperial Highness sa iyong kahilingan, wala ka ng kinalaman sa ari-arian ni King Quintes, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naiintindihan ko. Tumango ang matanda. Nanatiling determinado ang kanyang tingin gaya ng dati. Sa lahat ng oras na ito, ginugol niya ang kanyang buhay sa southern frontier ng Windfall Nation. Ang kanyang isip ay kalmado na parang tubig. Wala na siyang anumang pagnanais na bumalik sa ari-arian ni Haring Quintes kung saan siya nagtrabaho hanggang sa buto. Sa sandaling naramdaman niya ang pinakamalungkot, nakilala niya ang kanyang pangalawa at pangatlong kapatid. Kaya lang, nabuo ang grupo ng mga bandido. All this while, magkasama silang namuhay. Maaaring hindi sila magkapatid na biolohikal, ngunit mas maganda ang kanilang relasyon kaysa magkapatid na biolohikal. Gayunpaman, ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay pinatay kamakailan. Halata na ang taong pumatay sa kanyang ikatlong kapatid ay isang powerhouse na hindi niya kayang harapin. Sa sandaling naisip niya ito, naalala niya ang King Quintes' estate kung saan siya nagtrabaho hanggang sa buto at ang pangako na ibinigay sa kanya noon ni King Quintes, ang 4th Imperial Highness ng Windfall Nation's Imperial Family.
Nagkataon na sinuwerte siya sa oras na iyon at nailigtas niya ang buhay ni Haring Quintes. Dahil dito, nangako si Haring Quintes na pagbibigyan ang isa sa kanyang mga kahilingan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.